Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng mga matatanda ng bayan at mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa 3 araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng taong makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman ito'y ay kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay ikalawang araw ng panahon ng Kwaresma. Sinimulan po natin ito kahapon sa pagpapahid o paglalagay ng abo sa ating mga noo. Alam po natin, mga minamahal na kapatid, ang panahon ng Kwaresma ay nagpapaalala sa atin o tinatawag tayo muli ng ating Panginoon na suriin ang ating mga sarili-sarili sa ating relasyon sa Kanya at sa ating kapwa-tao natin. Dahil dito natin masusukat kung gaano kahalaga ang buhay natin. Mga minamahal na kapatid, sa araw-araw, binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos. Hindi lang biyaya, kundi lubos at higit na biyayang ipinagkakalob sa ating lahat, ang ating buhay. Ito ang unang bigay sa atin ng Diyos araw-araw. Pinakadakilang biyaya na kalob sa atin ng ating Panginoon, na tayo'y magkaroon ng buhay araw-araw, na kung saan ang buhay na ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa atin. Taglay natin ang buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Pero mga minamahal na kapatid, sa buhay na taglay natin, ano ba ang ating isinasabuhay? Ano ba ang ating ginagalaw? Ano ba ang ating isinasagawa oras-oras sa ating buhay? Ito po ngayon ang ating mga pagbasa ngayon. Sabi po natin, sinimulan po natin ang panahon ng Kwaresma. Pagpapahalaga kung paano tayo nabubuhay. No po, dahil ang Kwaresmang ito ay biyaya upang magkaroon ng buhay tayong lahat. Binigyan ng kahulugan ng Diyos ang ating panampalataya. Ito'y paghahanda natin upang
ating sariwain ang ating paglalakbay araw-araw na kaloob ng Diyos sa atin upang matagpuan natin ang tunay nating buhay na walang hanggan. Ang buhay na ito. Kaya po ngayon, sa ating unang pagbasa, ipinapaalala ni Moises sa mga Israelita kung ano ang kahalagahan ng buhay. Ano ang pipiliin ninyo? Ang pagsunod sa Diyos? Ang kapasyahan ninyo sa pagpili ng buhay ng kasaganaan? O ang kahirapan? O ang kamatayan? Pagpili sa buhay. Siguro po sa atin pagtatanungin po tayo, ang lahat ng sagot natin ay kasaganaan. Ayaw po natin ng kahirapan. Ayaw natin ng kamatayan. Itong dalawang ito ay tila bagay ayaw natin mangyari sa buhay natin. Pipiliin natin ang kasaganaan. Pero paano natin ito mararamdaman at matatagpuan o matatamo sa buhay natin ang kasaganaan? Sa ating pagpapasya araw-araw. Ano ba ang ating pagpapasya araw-araw, mga minamahal na kapatid? Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin araw-araw. Kaya po, kung napakinggan po natin ng mabuti, ang unang pagbasa natin ngayon, sa bandang kalahati ng ating unang pagbasa, sabi ni Moises, pero ngunit pag hindi kayo sumunod sa kalooban ng Diyos, nandoon ang kahirapan, nandoon ang kamatayan. Kaya po mga minamahal na kapatid, sa buhay natin ipinapaalala ng Diyos, palaging sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kung tayo'y sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon o kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin, nandoon ang kasaganaan, nandoon ang tagumpay, nandoon ang buhay. Pero kung tayo'y nagpapasya ng gumawa ng kasalanan, ito'y walang buhay. Ito'y patungo sa kahirapan at ito'y patungo sa kamatayan. Kaya po, araw-araw, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon ang ating pagpapasya, ang ating kaisipan, ano ang ating dapat isipin at dapat desisyon sa buhay. Ito ba'y sang-ayon sa ating Pong Hesus Nazareno upang tayo bigyan ng kasaganaan? Oo, sasabihin po natin, palagi nating inaalala ang Panginoon. Tayo nagdarasal, tayo pumupunta sa dambana ng ating Pong Hesus Nazareno. Pero anong pagpapasya pagtapos o paglabas natin sa dambana ng ating Pong Hesus Nazareno? Ito ba'y magdudulot sa atin ng kasaganaan? Ito ba'y magdudulot ng tagumpay? Ito ba'y magdudulot ng buhay sa atin? O kahirapan o kamatayan? Mga minamahal na kapatid, pagpili sa buhay. Pagpili ang pinag-uusapan at pinapaalala sa atin ngayon ng ating Panginoon. Kaya po ngayon, sa ating ebanghelyo, sabi ni Jesus sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. At ito'y magkakaroon ng halaga at magkakaroon ng buhay. Mga minamahal na kapatid, inaanyayahan tayo ngayon sa panahon ng Kwaresma na tayo ba ay sumusunod sa ating Panginoong? Tayo ba sumusunod sa Pong Hesus Nazareno? Tayo ba'y kinakalimutan natin ang ating sarili ukol sa atin? Minsan po kasi sa buhay natin, nakatuon tayo sa ating mga sarili-sarili. Hindi po natin maiwasan. Pero pinapaalala sa atin ngayon, ang buhay ay kailangan ang paglimot sa sarili. Ang paglimot ukol sa sarili. Dahil minsan ang sarili, punong-puno ng pangarap, punong-puno ng kahambugan o yabang, punong-puno ng kayabangan, punong-punong kaisipan ng paggawa ng kasalanan.
ito po'y pinapala sa atin. Limutin natin ang ating sarili. Itoon ibigay natin ang ating sarili. Itoon natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Hindi yan paglimot na para bang ikaw ay nababaliw na, kundi ibinibigay mo, inilalagay mo ang iyong sarili, ang iyong buhay sa Panginoon. Kumbaga, mga minamahal na kapatid, inaalay mo ang iyong sarili sa Panginoon. Kaya nga po may mga tataga po tayo, ikaw na po, Lord, ang bahala. Ipinapa sa Diyos ko na lang. Ibinibigay ko na lang sa Diyos. Ikaw na po bahala. Yun ang paglimot sa sarili dahil kagustuhan ng Diyos ang nais mangyari o mangyari mo sa buhay mo. Dahil kung kagustuhan mo ang mangyari, iniisip mo ang iyong sarili. At pangalawa, mga minamahal na kapatid, yung pagpapasa ng krus. Habang lumalapit tayo sa Diyos, habang tayo talagang lumalapit sa Kanya, maraming krus. Kaya nga po, si Jesus, sa ating unang bahagi ng ating ebanghelyo, narinig po natin, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan at ng mga punong saserdote at ng mga skriba, ipapapatay, ngunit 3 araw, muling mabubuhay. Ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon at pagpasan ng krus dahil sa krus ay may buhay. Alam po natin ang krus ay paghihirap. Alam po natin ang krus ay pagsubok. Pero kailangan natin pasanin. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Pong Jesus Nazareno. Kaya nga po tayo palaging dumadaan at nagdarasal sa Kanya. Ang Kanyang imahe ay nakapasa ng krus. Nagpapaalala, hindi tayo kinakalimutan ng Diyos. Nakikilakbay ang Diyos sa atin. Pero hindi binababa ni Jesus ng ating Pong Jesus Nazareno ng Kanyang krus at iniiwan. Dahil dito nagkakaroon ng buhay. Magkakaroon ito ng buhay o tagumpay sa atin. Kaya po, sa ating paglalakbay, mga minamahal na kapatid, tayo'y wag sanang magsawang magpasa ng krus. Dahil kung ito ay krus na bigay sa atin at yayakapin natin at bibigyan natin ng pagpapakahulugan ng tunay na nakikilakbay sa atin ng Diyos, magkakaroon tayo ng buhay. Magkakaroon tayo ng tagumpay. Magkakaroon tayo ng kasaganaan. At pangatlo, palaging sumunod sa Kanya. Huwag tayong makalimot. Huwag tayong magpapasya na wala ang Diyos sa ating mga desisyon sa buhay. Kaya lahat na ating gagawin o kaisipan, Lord, tama ba ito? Kaya po kahapon sa ating ebanghelyo, narinig po natin yung buhay panalangin. Sa buhay panalangin, doon natin may papakita ang ating kapasyahan, ang ating katalinuhan, ay ating binibigyan ng paggalang dahil ito'y bigay ng Diyos sa atin. Kaya isinasangguni natin ito sa ating Panginoon. At sigurado po ako diyan, kung isasangguni natin ito sa Panginoon, mayroon itong pagbibigay sa atin ng patnubay at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya po, sa paglalagom ng ating pagninilay ngayon, 3 bagay na po ang nais ng Diyos para sa atin. Pagpili sa Kanya. Huwag nating kakalimutan. Paggising natin sa umaga, pipiliin natin ang Diyos. Lord, Ikaw lamang ang pipiliin ko sa araw na ito. Huwag tayong makalimot sa pagpili sa Kanya. Sa pagpili sa landas na tatahakin, dapat kasama si Kristo, kasama ang ating Pong Jesus Nazareno. At pangalawa, buhay ang Diyos. Buhay na nakikilakbay sa atin, palaging nandyan. Dahil buhay ang binigay, buhay ang Diyos sa atin. Taglay po natin ang buhay na ito. At pangatlo, kung tayo'y pipili na may buhay, kasama ang buhay na Diyos, mayroong kasaganaan, mayroong tagumpay, at mayroong buhay na walang hanggan.
buhay na walang hanggan ang ibibigay sa ating lahat. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, sa pangalawang araw ng ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, binibigyan tayo ng paalala, pahalagahan natin ang buhay natin. Pahalagahan natin ang paglalakbay natin. Palagi tayong sumunod at piliin natin ang ating pong Hesus Nazareno sa ating buhay. Hindi madaling sumunod sa Panginoon, ngunit nandoon ang tunay na pangako ng Diyos na kasaganaan, ang tagumpay at ang buhay na walang hanggan. Amen.